guys! Welcome back to Yanni's Room. Tara, pasok. Feel at home. So, medyo kinakabahan ako for today's episode. Medyo iba yung setup ko right now. Like, ang daming camera, ang daming gamit. So, meron dito laptop and camera, and then camera ulit. Kasi, hindi ko sila nadala dito sa kwarto ko. Kasi, feeling ko kung dadalhin ko sila dito sa kwarto ko, baka magripuhan sila dito sa barangay namin. And ayoko nun. Wala akong pangsagot nun. Kaya, ginawa na lang natin ang paraan. For the first time, hindi naman first time na meron akong guest dito sa Yanni's Room. Pero first time na may kwenta yung guest ko. Kaya, no offense kay Lakim. Pero, makakasama lang naman natin for this episode ang one of the biggest love teams ng Philippine pop culture. I believe, like, lagi ako may I believe, no? Pero, ilang beses silang na-reference sa song, sa dati nila Sam Concepcion. Okay, hindi si Sam Concepcion yung guest ko, ah. Pero gets, pag sinabi ko palang yes, I made the biggest mistake of falling in love with my best friend. Kilala nyo na. Alam nyo na. Kasi ganun sila ka-iconic. Laman ng mga notebook covers nung 90s. Kaya naman, I am very honored to introduce to you, ano to? For the opening remarks, let us all call on, ano ba? Ang dami kasing punchline, ipapakilala ko na lang. Dahil meron silang upcoming movie, the XX, walang V. Dahil meron silang upcoming movie, yung XX Lovers, makakasama natin for this episode si Marvin Agustin and Jelena Magdangal. Woo! Grabe! Gusto mo ba, Yani, kantahan mo Hi na kita po. para ma-relax ka? Baka lalo siya matakot, love team. Yani, ganyan talaga ang presence ng love team ko. Nakakabighani talaga yan. Maski ako, nauutal na nga minsan. Grabe! Sorry, ang tagal kong pinangarap matawag na, hi Ma'am si Jules, kasi it's a dream. Okay, sorry, magpa-fangirl lang po talaga ako, very quick. Kasi icon po talaga kayo for me. Aesthetic nyo, Miss Jelena sa Chuva Yes. Chuchu, patok siya sa mga bagets. It's very an icon talaga. Okay, kamusta naman po kayo? Kamustahin ko po muna kayo, syempre, bago ko kayo tsikahin. Nagbalikan kami ng Davao kahapon. And medyo late na rin kami nakauwi, madaling araw na. But excited ako for today kasi dahil dito sa interviews with you and mamaya yung sa Pampanga namin na pupuntahan at para makapagbenta ng ticket. So, na-excite ako pag mayroon ng mga promo sa araw na to at sa mga iba pang araw. Yun. Ako din, Yani, medyo paos kasi nag-concert kami ni Love Team. Kumanta kami ng ako, half song. Paos na sa half Siya song. kalahati. At maraming kilos-kilos. Mhm. So, sarap. Kasi kasama din namin si Vika kahapon, yung anak ni Jolina. Parang first time natin mag-travel nakasama si Vika ng ganong kahaba. Yes. Tapos, ang sarap-sarap kasi natutulog sa akin si Vika. Hindi ko na kasi kayang buhatin. Dahil late na kami umuwi, syempre bagets yung kasama namin sa airport. Ang sarap-sarap kasi nakwento ko kay Jolina na kung gusto kong magkakaroon ako ng baby ulit. Gusto ko ng baby girl. So parang kagabi, meron akong practice. Ganun pala ang baby girl, ang lambing-lambing. Ang At saka sarap. parang pinicturean ko nga kayong dalawa, love team. Parang sabi ko, parang nitap nito yung anak ko. Brief ako love team ni Yani kayo na sabi niya, dapat magkatropa lang tayo dito Ganun. Uy, Mari. Ah, yes! Parang tropa lang tayo. Parang- Ako nung teaser launch nyo. Nung teaser launch dun sa restaurant ni Sir Marvin sa Shang. Yayo Monkey. Mr. Monk! Yes. Mr. Monk. Sorry, ang sarap po ng lamon ko sa Mr. Monk, by the way. Sabi ko lang. Thank you. Okay. Ito na talaga. Hindi na ako nakapag-proceed sa question ko. Ilang beses nyo nabanggit doon na medyo nag-worry lang kayo with the younger generations kasi feeling nyo, hindi nyo alam how to reach them. Tapos naisip ko, habang nakikinig ako noon, sabi ko, ano sinasabi nila? Like, sila si Marvin at Jolena, ba't nila yun iisipin? Kasi big deal talaga. Kasi lalo na ngayon na umuuso ulit yung Y2K. So yung aesthetic is kayo yung laging nagagamit.
Ano naman po nafe-feel nyo doon na like yung mga kabataan ngayon, kayo pa rin talaga yung references? Ako nung may nagsabi sa akin na isang head writer nung show namin na Magandang Buhay, si Darla. Anong feeling mo, Ma'am si Jules, na parang nag-create ka ng isang generation? Ako talaga parang nag-create ang isang generation. Kasi feeling ko nung time talaga na yun, wala naman sa akin na yung ginagawa ko doon sa itsura ko, parang wala namang akong goal na balang araw, may mga Y2K na may dadat. Wala ako naiisip na ganun. Kasi gusto ko lang talaga na mag-ayos ng makulay. At saka gusto ko lang yung iba-iba yung suot ko. Yung ganun, yung parang malala Christmas tree ako. Tapos hindi ko alam na tumatatak na pala yung ganun. Tapos yung ginagawa namin naman, gumawa kami ng projects ni Lab Team. Parang hindi rin namin hindi rin namin pinlano na o kailangan ganito tayo, kilig-kilig tayo, o kaya rom-com tayo. Parang talagang naturally, yun na lang yung nag-bounce back sa generation ng time na yun. Deserve. Grabe yung you created, kayong damay talaga to. Kasi for me, sobrang big ng Marvin and Jolina. Even to my parents, laging pag sinabing Marvin and Jolina, like iba yung level of fame nyo that time. Until now. And yung nakinig kasi ako din sa mga interviews nyo right now because you are everywhere ngayon. And then para ilang beses nyo nabanggit doon na before, parang kayo, like, label, MU. Actually, itutuloy ko kasi kung dati MU, ang tawag doon ngayon is situationship. Narinig niyo na po ba yung term na situationship? Oo, yes. Yes. Would you say na yung what you had before, situationship siya? I guess, ang hirap sabihin situationship lang. Kasi, I don't know if I really know the meaning of situationship. Parang it's just a situation for now. Is that what it really means? Sa amin nun, kaya siya yata MU, mutual understanding, because it's more of an understanding of each feelings more than the situation. Ang nakikita ko nga, ang mga batang 90s mas emotional. I guess it shows with the kind of songs and lyrics that we've produced during 90s, very romanticized. So our generation's actually full of emotions. I guess yun yung pagkakaiba din ngayon, kaya nga mas situationship ang sinasabi more than mutual understanding. Medyo magkapareho, but I would say mas naka-anchor sa emotions namin yung situation nun, panahon na yon. Baka mas maraming emotions yung situationship kung ngayon natin pag-uusapan yon. Love team, ano ba? Mutual ba? Mutual nga ba? Ang understanding dati? Mas malalim yung understanding ko sa'yo. Mas todong-todo yung pagkaka-understand ko sa'yo. Mas extra duper MU. Nagtatanong kay... Nakailang kinig ako ng interview. Tapos parang laging ganun yung answer. Sabi ko, like ano ba nangyari? May umamin and then like, okay, I understand you. Ganun lang ba yung nangyaring? Parang para kasi urong-sulong because again, we weren't just kids fooling around and playing around. We were also at work most of the time. Yeah. So pag napapasukan ng professional at ng trabaho, syempre we always have to be serious, funny, nag-e-enjoy, pero in a serious setup because that is work. Kaya medyo urong-sulong ang aming mga nararamdaman at mutual understanding ng mga panahon na yon. But one thing for sure, we had something special, something beautiful. Tamo, face pa lang ni Jolina, di ba? Alam mo ng special. Yung reaction ni Miss Jolina. Ayan, no? Pink na pink ang face. Basta yung dati, enjoy lang kami na ako, nag-enjoy ako na katrabaho si Love Team. Tsaka
Pag naiinis ako. Pagka natutuwa ako sa kanya, natutuwa ako sa kanya. Yan. Kami, tapos wala kasing social media dati, kaya hindi siya magnified. So kung petty man siya or kung nung time na yun, ay serious na sa amin. Pero ano, basta alam namin Stays na with us. may hindi lang to just work. Yun yung parang ano, parang kasi laging I mean, kung malalim na friendship ba ito or kung ano man. Like, may ganun kayong understanding sa kung saan kayo nag-stand. And, I think, ang nakuha ko from this is, mas pinili nyo rin talaga yung to keep it professional. Which is, hindi po yun madali. Gaya ng sinabi ni Sir Marvin kanina, yung situationship, ngayon, explain ko lang din, compared to MU kasi before, feeling ko pag MU, mas sure siya. Yung situationship kasi ngayon, napatok sa mga chikiting ay uncertain siya. Sobrang uncertain na hindi nyo alam anong meron between you. Siguro hindi niyo ba pinag-uusapan yung sa inyo? Kaya uncertain siya or wala siyang specific na tawag dahil hindi niyo basta nag-enjoy na kayo na naglalambingan kayo, ganun ba 'yon? Yes, ang nangyayari kasi, ay, nagkwento. Ang nangyayari kasi usually is, like, usually may isang nagsasabi na hindi pa siya ready for something more. And then yung other person ay, mag-settle with it Sasakay. na okay lang naman. Yes, sasakay. And then it turns out, hindi pala ganun. Like, gusto pa rin Mm, pala na mag-progress into something. Kaya medyo Yani, nagiging malabo. Yani, ganyan ba yung nangyayari sa'yo ngayon? Ay, Oy! Actually, ma'am, Sir Mark, ay kinikilig siya, so, kinikilig Ay, siya. kinikilig! hindi, Sinong hindi. ka-situationship mo? Hindi, wala. There is no situation. Work lang po tayo dito. Curious ako, kayo ba as a person, tingin nyo, magsisettle ba kayo for something na ganun ka-uncertain? Like, may someone kayo na gustong-gusto talaga, and then sabihin nila na hindi pa sila ready for a relationship. Kayo, right now, or siguro nung younger days nyo, tingin nyo, kayo yung type of person na magsisettle sa ganon. Nakakayanin nyo bang mag-situationship? I don't think that is called settling. I think from a point of view of a 46-year-old person, I would view it as understanding and accepting kasi hindi naman pwedeng kung ano yung nararamdaman ko, i-impose ko yung nararamdaman ko, di ba? Para sa kanya. Kung hindi siya ready, then I have to understand that the person is not ready. If I really love the person, like kung gaano ko kamahal si Jolina, hihintayin ko kung kailan siya magiging ready. So, that's how I think the most sincere and genuine kind of love. So, hihintayin mo kung kailan siya maging ready. Kung talagang gusto mo yung tao. Mm. Noted po, nalista na po yung advice na yun. Ay! Ako kasi yung tipong tao ng pag gusto ko yung tao, pinapakita ko, pinaparamdam ko, tapos ina-understand ko din. Pero hindi ko para patagalin i-understand. Alam mo yun, parang okay. Pero kasi iba ang tama, 46 years old sa sa 16, 17. So kung babalikan ko yung feelings ko dati, meron kasing may work eh. Meron ka ring commitment and responsibility na hindi siya pang partner, 'di ba? Meron kang trabaho, kailangan may income ka na sa trabaho na 'to. Pero kung tatanungin ko yung sarili ko talaga at wala akong ibang iisipin, gusto ko na kailangan yung understanding ay pareho at saka bigyan natin to ng panahon. Ganun ako. Ganun akong tao talaga. Parang pag love, love tayo. Parang ganun. Pag hindi, okay lang. Pero make sure lang na maparamdam natin na we still care for each other. Ganun. Tapos hindi masyadong matagal na kapaan, ganyan. Yun lang. Yani, I guess, ang parang parang din yung point din ni Jolina doon, parang I guess, hindi kailangan parehong-pareho yung nararamdaman. Kailangan lang maging Yup, honest yung yup. kung anong feelings ng bawat isa para hindi nagkakaligawan at Yes. nagkakalituhan. Yes. Kung baga, I think, kung siguro naman
dahil nga 23 ka, 46 kami, gusto mong marinig yung insights namin. So, Mm. ganon siguro siya na hindi kailangan parehong-pareho at sabay na yung nararamdaman as Yes. long as na-express na nandito ako sa stage na to, nandyan ka sa stage na yan, let's be together and let's go with the flow, let's enjoy every moment. Ang sarap, walang pilitan. Yes. Ganun yung nangyari. Tingin ko, love team, ganun din yung nangyari sa atin dati na uncertain if it is love, but one thing is very crystal clear ay nag-enjoy kami magkasama. Nag-enjoy kami gawin yung eksena kung paano gagawin ni Marjo yung ganun. Yun yung malinaw sa amin nung time na yun. Yeah. Meron pang ibang malinaw sa akin kung gusto nyong Wala na, wala na, malaman. wala na daw love team. Tapos na yung tanong. Yeah. Ano pa po yung Yani. malinaw? Gusto po naming May malaman co-host ngayon. ka pala, Yani. Hindi ko alam. MTRCB ako, MTRCB Actually, ako. Akala ko isa ka lang host. May co-host ka pala. Hindi, I representative. Actually, thank you po for guesting me dito. Thank you po sa pag-guest sa akin. Grabe. Hindi, actually, hindi naman nga tayo nagkakalayo ng edad. So, gets naman, gets. And ang helpful niya na advice kasi feel ko kaya marami sa mga gets right now na na-hurt and na-stuck sa mga cases like situationship or yung mga MU na malabo is grabe yung unhealthy na attachment nila to the relationship. Yes. Na mahirap po yung advice nyo na mag-go with the flow lang. Mahirap tanggapin minsan kapag gustong-gusto mo yung person. So, yan. Ay, parang Yeah. sobrang agree si Ma'am si Jules. Yes, yes, yes. Yes. Lalo na siguro sa babae. Lalo na siguro sa babae, diba? Kasi iba yung decision natin pagdating sa love, diba? Kahit ano pang stages yan ng kahit sa puppy love or kahit na high school love o kahit na kung ano man. Basta iba yung sa atin. And syempre, with respect sa mga boys, iba rin naman yung kanila pagdating sa go. Actually, Yani, tama ka. Madali lang talagang sabihin kesa gawin, di ba? Parang pag pinag-uusapan, parang nasisimplify yung bagay-bagay. Pero pag meron ng actual feelings involved, parang pag meron ng actual emotions involved with the person, yung sinasabi mo ang unhealthy attachment, na minsan nagiging toxic, na kung magbibigay ka lang ng advice at pagkukwentuhan natin, ang daling sabihin na huwag ka kasing ma-attach para hindi maging toxic. Pero pag full of emotions ka at paghanga at pagmamahal dun sa tao, parang ang hirap balansihin ng kailan ba mo pipigilan yung nararamdaman mo, kailan mo ba yung tamang oras ipakita yung nararamdaman mo. I guess ang pinaka-importante lang dyan talaga yung magsiset ng malinaw at very open na communication with the two of you para yung pinagsisimulaan ng friendship nyo that may somehow be in a situationship, MU, o maging kayo eventually, kung gusto yung dahan-dahanin, that journey will stay as beautiful as they are. But at the same time, if there are difficult conversations, you can openly discuss them na hindi nyo mafe-feel na baka ma-judge, baka may ma-hurt. Ang importante siguro talaga ay magkaroon ng klaro at open communication between the two parties. O tatlo man sila o apat, di ba? Minsan nauuso ng tropol ngayon at kung ano-ano pang relationships. It takes a different level of emotional maturity to do that. And also, parang iba rin talaga yung foundation ng relationship and trust between two people para mangyari yon. I think sa inyong dalawa, ni Marvin and Jolina, ilang beses yung sinabi na iba yung connection and friendship that you guys had. Kaya na kaya nyo mag-maintain ng something like this until now. So, ang ano ko doon is, syempre, nasabi natin na nagkaroon na nga ng ganun before. Wala bang cases of nahirapan mag-move on, nahirapan mag-get over sa mga feelings na nangyari before? Or sadyang it was really easy or hinayaan na lang talaga? I don't think nagkaroon ng mahirap mag-move on kasi hindi siya naging sobrang lalim. Di ba sabi ko nga, ang clear sa amin ay masaya kami magkatrabaho. But I don't think nagkaroon ng parang sobrang sakit na iba na yung project na ginagawa niya or sobrang sakit na
ang pinopromote ko ngayon yung album ko na may mga shows sa iba-ibang probinsya. So, walang naging ganon. Kaya siguro, ganito ngayon. Kung ano yung nakikita mo ngayon na, or paminsan na, nung mga nakaraan dati na hindi pa namin na plano yung movie na may mga guestings na sabay kami, tapos may shows ulit na meron kami. Ganon pa rin yung sama namin. Kaya siguro may ganon dahil hindi kami talaga nagkaaway or walang naging malalim na paghuhugutan ng sama ng loob. Parang ganun. O ano lang, karamihan, good memories, happy. At saka, pinagtatawanan nga namin ngayon kasi sobrang pagkapeti dati. Yung ganyan na, grabe no, parang dati feeling ko yun na yun. Pero pag ngayon mapapagkwentuhan namin, iba-iba na rin ang tatawag namin sa sarili namin, di ba? Iba tawag sa akin ni Marvin, napakapangit na ng tawag niya sa akin ngayon. Kaya, pangit na rin ang tawag ko sa kanya, di ba? Love Alam team. mo, Yani, tama si Jolina. Tama si Love Team sa mga sinabi niya. Pero isa lang yung gusto kong sabihin. Sana all hindi nahirapan mag-move on. Hoy! Oy! Umahimik ka dyan. Huwag ka makulit. Sana all hindi masyadong nasaktan. Dahil nire-record ko to yan, ay nako, ewan ko lang ha. Ingat-ingat lang tayo sa words pala. Right. Curious ako kasi nabanggit ni Miss Jolina kanina, like yung mga petty-petty. Meron ba kayong nagawang like petty to each other out of inis or because Siyempre, ang ganto? dami. Kasi ako, 17 years old lang kami ng mga panahon na yun. Dami-dami. Pero nga, I guess, ginamit mo kanina yung napaka-importanting salita, yung emotional maturity. I Yeah. guess we have that. Hindi man ganun mm, kalalim nung mga 17 kami, pero I think pinag-usapan namin to kahapon ni Love Team nadidisiplina kami ng maayos ng mga tao sa paligid namin. Si Jolina, her parents, ako, yung mga nag-guide sa akin, at saka syempre yung mga magulang ko at mga pamilya ko. Dahan-dahan lumalim at yes. natutunan yung tamang emotional maturity. Curious naman po ako kasi because itong film nyo is ex lovers. So, ano like ex-partners na nagpakasal or nag-divorce na merong child? Paano ba? Pwede nyo po ba i-share sa amin? Ano yung relationship ng characters dito sa ex lovers? Yes, tama ka, Yani. Based on the trailer na pinapakita namin ngayon, parents kami ni Jolina ng 23 or 24-year-old na si Loisa, ang pangalan niya sa pelikula ay si Essie. Kakasal na siya, pero parang estranged kasi ako dahil nagtatrabaho ko sa ibang bansa. Ako ay isang OFW na nasa Malta. Tapos since ikakasal na yung anak namin, request niya sa napakaganda niyang nanay na si Jolina, ay umuwi ako at ako ang magatid sa kanya sa altar. Siyempre na-hurt ang napakagandang si Joy dahil pagkatapos kitang palakihin, tatay mo ang kaya gusto mong maglakad sa'yo. So, doon somehow na-trigger yung mga unhealed wounds namin. Tapos hinanap ako ni Jolina, syempre sino ba naman makakatanggi sa anak. So hinanap niya ako at nahanap niya ako sa Malta. And that's when the new journey of Joy and Sed started. And at the same time, doon din nila na-discover talaga yung isa't isa lalo sa current situation nila. So parang magiging ex-ex lover ba sila? Na sila talaga ulit ang magkakatuluyan? Or this would transcend into a more beautiful relationship. So diyan umikot yung pelikula at diyan mo makikita kung gaano kaganda yung pagkatao ng dalawang tao na hindi sila perfect, they're very imperfect, pero natututo sila sa isa't isa at sa nangyayari sa paligid nila. Ako, mag-add lang ako ng mga parang isa sa mga pupwede naming ipagmalaki sa movie na to na um, yung hindi normal naman na magkakaaway talaga yung dalawang tao lalo na kung nagmamahalan sila kasi hindi naman talaga sila perfect na ay talagang kayo 'di ba lahat naman merong kayo interest na okay merong hindi pero dito sa movie na to kasi pinakita namin na ang ang pagsosolve ng problema
kahit anong edad pa ito, hindi yung sobrang bata pero yung kahit anong edad na yung medyo adult na ng slide, may maaayos talaga to kung mag-uusap kayong dalawa, kung sino yung partner mo. Pwedeng, oo, merong tao sa paligid nyo, like your friends, na kilalang kilala kayo, na po pwedeng tumulong sa inyo, which is yung nangyari kay Joy, na hindi nawala yung mga, kumbaga, ground niya rin na sina sina Joday tsaka si Maylene na friends doon ni Joy, hindi sila nawala. So okay na may kasamang iba para mag-advise sa inyo, pero at the end of the day, kayo pa ring dalawa ang magsosolve nito. Kahit nasaan pa kayong lugar, kailangan mo ilagay yung sarili mo doon sa posisyon na kailangan yung masolve yun. Kasi pag may mga ibang tao na nakikialam na, katulad din ni JK, ni Essie at saka ni Joey dito, makikita nyo doon kung bakit ganun ang naging desisyon nila. Dahil na-discover din nila yung sarili. Although, syempre, na doon kami na parent nilang dalawa, pero makikita din doon na kayong mga kabataan, dadating yung time na kailangan nyo rin isolve yan sa sarili nyo. Nandito lang kami to guide or to support, pero kayo pa rin yung makakaalam ng lahat. If you will just, you know, be honest. Sabi nga ni Love Team kanina, maging honest kayo dun sa partner ninyo. Kaya maraming aral yung nagawa din dito sa movie na to na mapapagmalaki talaga namin na para sa lahat siya. Hindi lang siya kilig. Hindi lang kilig ng Marjo to, parang ganun. Hindi lang for the diehard fans ng Marjo. It's for everyone. Add ko lang na siguro ganun ako para sa akin kung yung nangyari sa amin dati ni Love Team na dati kasi yun nga may mga tao sa paligid namin. But dahil yun nga nakapag-usap kami ng kami lang, naging mas maayos yung lahat. Yes. Kasi, like, kayo yung mas nakakaalam din sa relationship nyo. So, kayo lang din talaga yung makakagawa nun. Kasi, nung napanood ko siya, sabi ko, ano, like, divorce or co-parenting? Kasi, hindi siya madali. Parang ilang beses natin nabanggit kanina. Nisip ko, mahirap i-take out of you na mag-reconnect with, like sikat siya na debate lately eh. Can you be friends with your ex? Can you be friends with someone ni-love nyo before? And nasa isip ko, shucks, may explore nila yun sa movie. Tingin nyo kayo, like yung ginawa ng characters nyo in this film na mag-reconnect, try to fix things for the child, would you do the same? Si Love Team and I actually have kind of answered this and discussed this together before. Sa akin, ang views ko kasi dyan, as much as you can, kung kaya niyong mag-reconnect after, after the breakup, realizations and healing, kung maayos na kayo individually, masarap sanang mag-reconnect because for some time, before the breakup, I'm sure napakaganda ng pinanggalingan ng relasyon ninyo. You've been saying, I love you to each other for what? 6 months man yung relationship, 2 years, 5 years. You've spent a special moment with each other. You loved each other deeply. Each other became a very important part of each other's life. Parang ang sarap na hindi matapon yon kung kaya at mabigyan ng bagong level ng reconnection or relationship. Hindi naman laging kailangan romantic relationship eh. Ang gandang companionship, ang gandang baka maging best friend kayo. Ang importante, may nasimulan kayong magandang foundation, sana hindi matapon yon. Kung kaya, kung nag-heal yung bawat isa. Yes. I think maganda yun na rin yung dahil nga napag-usapan namin yun ni Love Team at na answer sa ibang ano. Yes, ganun nga. Basta lagi lang may communication. And yes, ako I believe also na hindi lahat ng pag naging kayo ulit ay kailangan jowa. Parang gano'n. Hindi kailangan ay pwede kayong yun nga, best friends and iba yung connection nyo na at meron pa kayo talaga kung ano yung family na isa't separately kung ano yung gusto nyo. And yun, ma-answer namin na yes, pwedeng maging sila ulit. Ang isang mag-ex ay pwedeng maging sila ulit. Kasi iba-iba talaga ang ibig sabihin ng love. Yun yung nakita din namin dito sa movie na to. Hindi lahat
ay pang jowa. Kasi di ba ikaw meron ka naman, may barkada kayo, di ba? May barkada kayo na ilang years na kayo magkakaibigan. And love niyo isa't isa. Love din yun. Hindi mo naman pwede sabihin, ay hindi ibang love to. Love din yun. Mahal mo yung kaibigan mo eh. Ganun. Noted. Actually, after po ng episode na to, marami na mga bagay sa makaka-move on. And ang hirap kasi when you're young talaga, ang hirap tanggapin when relationships end. Ang hirap tanggapin pag hanggang ganito na lang. So, yun naisip ko, shucks, ano kayo insight nila about this? Kasi, iba rin talaga yung pinagdaanan nyo, like love team, and then friendship, na ganito ka strong, and then mag-reconnect. Hindi siya madali, but nagawa nyo po. So ibang level of, I trust Doable. ibang level of bond yung meron Possible. hindi siya super impossible. Okay, ayun. So ngayon, if ever, syempre marami mga nakikinig dito na madami talaga yung stuck sa mga relationships nila, with unhealthy attachment sa mga relationships na nag-end, sa mga ex nila. Ano kayo mga general na gusto nyong sabihin sa mga jugets lalo, nako. And then, general advice lang siguro, something that you guys learned sa naging relationship nyo together as friends and as love team. Yani maganda yung ano mo kanina, yung parang meron kang yung ano yan yung una the parang parang hinimay mo kung ano yung ma-advise namin about kunyari ano ba Yes. yun? Yes, maganda yon. Mm-mm. First is Ayun. actually About acceptance. acceptance. Parang even me personally, ako ay nag-i-struggle with that. Na, how do you accept things for, like, ganun na lang talaga, kung for what they are. Acceptance, moving Yeah. on, and then creating a friendship out of a relationship na once romantic. Kaya ko gustong magganon kasi ang ganda kung paano mo siya nahimay. I think yung acceptance talaga siya yung magse-set ng unang part ng healing. Hindi madali ang mag-break up, 'di ba? Hindi it's always messy. It's always very very hurtful. Minsan nga hindi pareho yung level ng hurt. Minsan yung sa isa mas grabe yung sakit kasi hindi pa makalet go kasi like what you said, iba yung attachment. But ang ganda ng word na acceptance pag nagkaroon kasi ng acceptance, doon lumilinaw at doon nagkakaroon ng kahit papano dumadali dahil you're accepting that this is the situation now and you have to deal with what's in front of you. Kasi pag in denial, 'di ba? 'Yun ang nakakaloka talaga. 'Yun ang parang oo, 'di ba? Parang doon ka hindi makaka-move on and doon ka hindi mo makikita yung tunay na reason at lessons kung bakit nangyayari sa iyo at sa inyo yung bagay na 'yon. So, ang sarap sa akin ng acceptance na part dahil makakadali ito at matuturuan kang magpatawad ng sarili mo. Yes, ako sa akin, you have to consider medyo isang tabi mo muna yung pride, 'di ba? Kasi ang nagmamahal lalo na pag nasasaktan, parang kumakapal yung pride Pero kung alam mo naman na naging kahit papaano naging special naman tong tao sa'yo, you have to get out of the picture, step back, and look everything. Tignan mo yung kabuuan, hindi lang yung kayong dalawa. And itabi mo muna yung pride. Doon, bubukas yung loob mo. Siguro to accept na rin yung sarili mo, 'di ba? Kung paano talaga nangyari. And talagang dito And ako sa akin, hindi mo naman kailangan, pag in-accept mo na, this is it, okay na. Hindi kailangan ganun. Malay natin, di ba? Basta okay kayo ng tao at saka yung ngay acceptance and respect. Respect nyo sa isa't isa. Malay nyo, di ba? Pero hindi na para umasa ka. Pero wag mo ring masyadong sirain yung loob mo na failure to, yung ganyan. Hindi siya failure dahil alam mong totoo yung pagmamahal mo, 'di ba? So, Ang yun. ganda nung point ni Love Team sa pride. Mhm. Walang magandang madudulot ang pride sa tao. Yes. Lalo ka lang makakapanakit ng ibang tao at ng sarili mo. Oo. Mm. Isa lang ang nagagawang masarap ng pride, fried chicken. Pwede bang pa Benji? Okay, i-end na po.
Exit na po Kabelgi tayo Palash. dito sa Baka kasi sabihin ng generation mo, ang serious namin. Makapag-joke lang ng fried chicken. Thank you sa punchline, Sir Marvin. Grabe na ipasok mo pa yun. Sana po Iba rin. magpa-conchinilyo kayo mamaya. Ay, hindi. Bakit Iba hindi? din. Yung next na chikahan natin dapat in person na pag hindi na kami ganitong lumalagari mula Davao to Pampanga. Dapat ang chikahan natin in person na kasi tas lalo na baka mas maganda kung walang laglag ng video at audio. Baka ang sarap ng kwentuhan natin at ang dami rin naming matututunan from you. Trinay talaga namin na ikayod na sana makapag face to face. Kasi Yes. ang hirap talaga ng gantong set up. Try namin. Okay lang. Grabe, lagaring-lagari na kayo. Okay lang po, naiintindihan ko. Next time, mag-i-schedule ulit ako sa inyo kasi kukunin ko yung chance na yon. Hindi pwede hindi. Kakain at magchichikahan tayo. Iba rin ang tsikahan kapag may coach. Kochi! Galing nila. Yes! Yun yung list of questions na prepare ko for today. And feeling ko na therapy ako. Feeling ko therapy tong episode na to. Talaga ba? Bakit? Gusto namin maintindihan yung generation nyo. Bakit parang therapy kang Hug conversation? tayo, hug. Sir, hug po talaga. Ay, hindi. Hindi ganun. So, feeling, para, kasi usong-uso po talaga to sa ngayon, usong-uso, or dinadamay ko lang sila. Pero ang dami nag-i-struggle with this Talagang kapag you don't know what's going on, ang hirap tanggapin talaga how relationships end sometimes, or kung ano yung situation na natitira sa'yo right now. So, ayun. Yun yung pinaka naisip ko when I watch yung XX Lovers. And super excited po pala ako for your film na showing na right now. Showing na siya by this episode, release. I-plug nyo naman po sa amin. Invite nyo naman kami. Ay, sorry. Inutusan kayo. Go. Like, ano ba yung dapat naming dito? Abangan sa XX Lovers. Kasi comeback film nyo to. Ang dami na. So far, we've watched with several people. Natutuwa kami sa mga of course, the main reason why Love Team and I did this film and yung pinakabinantayan namin dito is yung 90s vibe, yung kilig, yung saya, yung comedy namin na nakakapagpatawa kami ng tao. Yun yung performance namin lagi, magpasaya ng tao. But pero may mga lessons kaming mga dash na iniiwan dun sa journey ng mga characters namin. Ngayon, mas maganda kasi nag-mature yung characters namin and we're not just dealing with our parang emotional love for each other but also merong involvement ng mas nakababata. Ang sarap na hindi lang kami yung nag-impart ng lesson kundi ang dami rin naming natutunan doon sa generation nyo kasi anak namin dito 25 years old. Natuto kaming mas hindi maging controlling at makinig maigi para yung payo namin na ibibigay sa kanya ay bagay sa kanya at customize sa kanya at yun din somehow yung gusto niya. Kasi kayong mga bata, alam niyo naman talaga kung ano na yung mas magaling pa nga minsan kayo sa aming mga magulang o sa mga nakakatanda sa inyo. Alam niyo na kung ano yung gusto ninyo. It's just that I guess kami lang ay parang katulong niyo na lang magtono ng pupuntahan nyo, kung konting kaliwa, konting kanan. I guess isa yan sa mga natutunan ko sa pelikula in having 19-year-old kids. Guiding them. It's not teaching them anymore, but guiding them where they want to go. Ako gusto, parang sa akin, yung nakikita niyo sa mga interviews namin ni Love Team, sa mga na-issue-share namin na aming take sa kung ano man yung mga tanong ninyo at mismo kinukwento namin kung ano yung napagdaanan namin. Isang malaking din yun para sa amin. Parang may mga kwento kami na parang ngayon din natin ito na-discover, di ba? Parang asarap lang din ng feeling na ganun. So kung dun sa movie, pag pinanood ninyo ay mararamdaman nyo na sabi mo nga, therapy, or talagang may nagamot kung ano man yung nasa loob nyo, ganon din yun sa amin. And ginawa namin din tong project na to kasi dream project namin to kasama lahat nung nagmahal sa amin ni Love Team mula noon hanggang ngayon na yung mga anak na din nila ay kinikilig dahil
sinubaybayan kami ng magulang nila. Pero meron pa rin ako, may narinig pa rin ako na idol kayo ng lola ko. Umabot na kami sa lola. Kaya para sa lahat talaga to, lahat ng edad, yes, lahat ng edad, dalhin nyo ang buong barangay, kapitbahay nyo, pamilya nyo, lahat. Kasi iba-iba yung tatamaan sa inyong points ng mga questions dyan. Yes. Ayan. So, XX Lovers now showing. Panoorin nyo na dahil lahat talaga ng edad, walang pinipili. Thank you so much po, Marvin Agustin and Jolina Escueta. Thank you. Thank you, Yani. For having us, mali pala, for being here sa Yanni's room. Super honored ako to. Lalabas pa tayo. Ay, opo, ala, Di, sinabi, di ba magkatropa yung mga tayo? restaurants po ni Sir Marvin nakalista na sa akin. Yes, sa kotse tayo. Yes, bond soon. Yeah. Monsoon. Yes. Pakidala yung anak para ako na mag-aalaga. Monsoon, Salamat. thank you po. Salamat, Thank you, Yani. Yani. Bye-bye. Bye, thank you. Grabe! Alam nyo, ngayon na lang ulit ako nag-record online, and ngayon na lang ulit ako nag-record talaga with the guest. So medyo nag-worry ako kasi alam ko naglalag ako. And alam ko nahihirapan kami magkaintindihan dahil nga online. Sensya na ha, hindi ko alam baka wifi talaga ng tuktukan yung may problema. Pero, real na what an honor na mabigyan ng advice at therapy ni Marvin at ni Jolina. Ayun, now showing na yung XX Lovers. Thank you so much for watching this episode. Abangan nyo yung next episode next Thursday, 9 p.m. And then, nilalabas din namin ng episode sa Spotify every Saturday, 7 p.m. Follow us on our socials at Kwarto ni Yani on IG and on TikTok. At i-follow nyo na rin ako at Yani Hates You sa TikTok, Twitter, IG, and Facebook. Yes, i-follow nyo na rin sila Marvin Agustin. Ipa-plug ko pa ba sila? Sikat naman na sila, ako na lang i-follow nyo. Kimi! Sana talaga totoo yung pa-kochi. Sabi nila lalabas daw kami. Tinantosan ko yun. Ninote ko yun. Feel ko lang kinikilig lang ako right now. Nakahiya! Nakahiya na ang bagal na net ko! Sabi naglalag daw ako! Ako lang yun. Ako lang ang tanging nag-interview sa kanila na sobrang lag. So matatandaan nila ako. Yun lang naman. Thank you so much. Bye-bye! See you next ep. Mwah! Yes!